Alam niyo po, meron akong natutunan ngayong araw na to. Dahil kung kayo po ay sumusubaybay sa aking channel at napanood niyo yung aking mga previous videos, lagi ko pong sinasabi that the only way out for Sara Duterte to avoid being convicted sa impeachment trial is for her to resign. Dahil ang alam ko po at ng marami po sa atin na kapag nag-resign si Sara Duterte, wala na pong magaganap na impeachment trial. At siya ay pwede pang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Well, I stand corrected. Dahil kahit na pala mag-resign si Sara Duterte sa pagkabise, wala po siyang kawala. Dahil ayon po kay Congressman Jinky Luistro, dalawa po yung prayers o dalawa yung kanilang hinihiling na maipataw kay VP Sara. Sa isang interview kay Congressman Luistro, tinanong siya, what if Vice President Sara Duterte resigns bago pa magsimula ang impeachment trial? Paliwanag ni Cong Luistro, for me, this is my humble opinion. If you check the impeachment complaint, there are two prayers. First, the removal of the Vice President. And second, a plea for her perpetual disqualification from holding office. So if Sara resigns, what will happen to the first prayer? Yung pong removal from office. Dahil kapag nag-resign siya, tanggal siya sa pagkabise. So yung unang plea, yung pagtanggal sa kanya sa pwesto, magiging moot and academic na. Natural, kung magre-resign siya, bababa siya bilang bise. Yun ang hinihingi sa first plea o dun sa first prayer, removal from office. Yung second prayer po, yung disqualification issue. Kailangan pa rin itong ma-address. In short, kahit mag-resign siya, hindi pwedeng itigil ang impeachment process. Sabi ni Luistro, it is my humble submission that the resignation will not stall or stop the impeachment process. There is still the standing issue of disqualification, which must be resolved during the trial. So tanong pa kay Luistro, would the Senate Impeachment Court still have jurisdiction if Sara Duterte steps down? Ang sagot po ni Luistro, yes. Dahil the fourth impeachment complaint is not just about removal. It also seeks a ruling on whether she should be permanently barred from holding office in the future. So kahit na mag-resign pala itong si Sara Duterte sa pagka-Vice President, meron pa pong dapat ma-resolba sa impeachment trial niya. At yun ang perpetual disqualification from holding any government office. So tila wala na talagang kawala si Vice President Sara Duterte. Ito rin po ang paliwanag ni Sir Mike Abe tungkol dito sa pagre-resign ni Sara Duterte, na paniniwala ng marami tulad ko na kapag siya ay nag-resign, erase na po lahat ang impeachment trial na yan at po pwede pa siyang tumakbo sa 2028 bilang presidente. Mukhang hindi po yata ganun. So pakinggan po natin ang paliwanag ni Sir Mike Abe. Ito po ang pwedeng mangyari dito sa controversial na Sara Duterte na na-impeach sa Congress at magkakaroon ng trial sa Senado. Okay? Mga pwedeng mangyari at ito ngayon. Siya po ay pwedeng ma-impeach sa Senado kung mapapatunayan na may mga malalakas na ebidensya tungkol sa betrayal of public trust, graft and corruption at iba pa. At ito po ang pwedeng mangyari. Pag na-impeach siya, ban na siya. Bawal na siyang maghawak ng kahit na anong public office, elected o appointed. Yan po yung kaparusahan dyan. Ban na yan. Bawal na. Plus, pwede pa siyang kasuhan ng kriminal o anumang mga kaso na pwedeng isampa sa isyu ng korupsyon at iba pa. Especially yung kanyang ginawang pag-uutos sa buhay, laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. Okay? Napakabigat po ng pwedeng mangyari. Nuulit ko ha, pag na-impeach siya, wala na siyang babalikan at anumang public office, bawal na. At pwede pa siyang kasuhan. At pag nakasuhan siya ng kasong kriminal at may kaugnayan sa kanyang mga ginawa,
ang magiging kaparusahan din yan, ban din sa any public office. Ganun po yan eh. Kasi pag napatunayan sa impeachment trial na siya talagang maybe wrong betrayal of public trust, guilty siya. Tapos na yan. At pag kinasuhan, medyo matagal ang kaso sa korte at napatunayan, ban din sa lahat ng public office. Hindi na talaga pwedeng maghawak. Yan po ang pwedeng mangyari sa oras na mapatunayan ng mga prosecutor, ng mga congressman, ang kaso laban kay Sara Duterte. At sa ngayon, ang kahit na sinong abogado at prosecutor ang sasabi, malakas yung ebidensya kasi Kongreso ang nakadiscover ng mga di umani katiwalian sa Department of Education at Office of the Vice President. At hindi lang ang Kongreso, ang taong bayan ang nakasaksi ng kanyang pag-uutos para sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Hindi po yan maitatago. Kahit na ngayon dinidinay niya, kahit daw sabi niya maaaring biro lang, hindi po yan biro. Sinabi niya, no joke, at yan ay authentic, na discovery na ng NBI matapos nilang reviewin na talagang siya yon, nasa video, sinabi niya talaga yon at hindi pwedeng i-deny. Napakatibay pong ebidensya nun. Actually, itong issue ho ng kailan ba ang impeachment, matuloy ba ang impeachment ngayon o sa June 2 na. Kailan man mangyari, ngayon o sa susunod, ang impeachment, mabigat po yung mga kaso. Okay, doon naman sa issue ng baka daw mag-resign, pagka nakitang malakas yung ebidensya or pagsimula ng trial, baka daw mag-resign. Dito may debate ang mga abogado, conforme sa kung sinong abogado ang nadidinig nyo at kausap nyo. Ang sinasabi ng mga prosecutor na galing sa Kongreso, kahit mag-resign, hindi tatanggapin yan ng impeachment court. Kahit mag-resign, tuloy pa rin ang trial. Hindi pwedeng magtago si Sara sa kanyang resignation kung gagawin man niya yun. Doon sa pwedeng mangyari at desisyon ng impeachment trial pagkatapos ipresenta ang matitibay na ebidensya. So, ibig sabihin, nandiyan na yan, nag-umpisa na. Na-impeach na sa Kongreso, ngayon na trial na lang sa Senado, inaabangan natin, hindi na siya pwedeng mag-resign. Yan ang sinasabi ng ibang abogado. Ang sinasabi naman ng ibang abogado na posibleng kakampi ni Sara, pwede raw mag-resign. At ang kanyang paniniwala, mahina yung kaso, o hindi laban, sige, tingnan natin. Okay? At ang isa rin ho sa pwedeng mangyari, yung style ni Sara Duterte sa pagsasagot sa mga tanong ng congressman at kanyang style doon sa pagharap sa hearing na parang siya nasusunod, hindi yan pwede sa impeachment court, impeachment trial. Dahil hindi yan papayagan ng mga senator prosecutor na pabalang ang sagot or makikialam sa rules ng impeachment trial o ibang-iba. Hindi po papayagan ng mga senator judge ang magiging style na dadaanin sa galit, dadaanin sa drama na katulad ng ginawa nila sa Committee on Education, Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee sa Kongreso. Yan po ang malaking pagkakaiba. Okay? So, kailangan lumaban siya. Kailangan harapin niya yung trial. Hindi makukuha sa drama yan. Hindi makukuha sa resignation yan. Hindi rin makukuha sa paawa yan. Hindi rin makukuha sa mga rally. Hindi rin makukuha sa destabilization. Hindi rin makukuha sa kung anuman pang pagsisinungaling na sasabihin nila. Kung ano ang ebidensyang ipipresenta, ihaharap, dokumento, testigo, video at lahat ng prosecutor at nailaban nila, yun ang pagbabasihan ng Senador Judge. Maliban na lang dun sa mga pro-Duterte senador na kahit anong ilagay mo dyan, anong sabihin mo dyan, sila ay Sara Duterte. Kaya nga may panawagan na yung Congressman Joel Ochoa na siyang isa sa prosecutor, mag-inhibit na. Mag-inhibit dapat ang mga identify pro-Duterte, pro-Sara Duterte na mga senador judge kasi magkakahiyaan lang. Ang ebidensya ay malakas. Yan ang paniniwala ng mga abogado, hindi lang prosecutor, abogado sa pribadong sektor, abogadong nakatutok at eksperto tungkol sa impeachment process, eksperto sa 1987 Constitution at eksperto rin dahil nga sa mga naranasan ng impeachment noong araw pa kay Erap Estrada, kay Corona at iba pa dyan sa Senado. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like and share ng video ito.
Ito namang tungkol sa kung kailan ang trial nga or tutuloy ba ngayon ba or sa susunod na kongreso na lang. May debate na naman dito. May mga abogado nagsasabing hindi pwedeng sa next Congress kasi iba na yung congressman at senador noon. Kaya mas marami ang mga abogado at nagsasabing taong bayan ngayon na para may panahon hanggang June 30 bago matapos ang 19th Congress. Kung gagawin kasi yan ng June 2 ay mabibitin sa oras dahil June 30 tapos na ang 19th Congress at nakapaghalal na ulit ng bagong 12 senador kasi ang eleksyon ay sa Mayo. So sa June 2 sa kailang pagbabalik kung sakali may bagong senador na. Baka may bago na rin congressman. Kaya ayaw nila at hindi daw pwede yung 20 Congress ang tumalakay dito. Although sinasabi ng Senate President Escudero at iba pa, pwede raw yun. Okay? Pero para maging legal at walang masyadong technical issue at politika, dapat ngayon na gawin ng trial. Special session ang ipatawag ng Pangulo para talakayin yung mga nabimbin ng mga panukalang batas para din maipasok ang article of impeachment or impeachment process para magkaroon ng trial. Ngayon na. Kasi kung ngayon, March, kung hindi man February, March mag-umpisa yan, ay baka matapos bago mag-eleksyon. O kung hindi man matapos, dapat tapusin bago mag-eleksyon kasi makakampanya. Ay bukas po o ngayong araw na ito, kampanya na. Ang mga senador judge kakandidato, 12 yan, yung iba lokal. Pero kampanya na po sa national position. So medyo mahirap. So, conforme pa rin kung sinong abogado ang kausap nyo. Pag abogado ang kausap nyo ay neutral, sasabihin niya maraming punto na legal, dapat simulan na. Pag nakausap nyo ay mga sa abogado na pro Duterte, sasabihin niya wala yung impeachment na yan. Pag ang nakausap nyo ay namumuliti ka, pero abogado, namumuliti ka, publicity lang, sasabihin yan may iba. Dahil sasabihin yan, hindi sa ebidensya, hindi sa trial, kung hindi nakatingin yan doon sa kung saan siya makikinabang na party para sa suportahan ng kanyang paniniwala. Kaya kahit abogado, pasintabi na, magkakaiba po ang opinion at interpretation sa nangyayaring ito. Pero ang huwag nating kalimutan, ang impeachment process ay sinasabi ng saligang batas. Ang Kongreso at Senado ay inuutusan at nanumpa sa saligang batas na kailang susundin yan. Walang sinabi na pag-recess, walang trial. Walang sinabi pagpatapos na ang Kongreso, walang trial. Wala rin sinabi na kapag na-late ang pagpasa sa kanila ng impeachment, article of impeachment, ay walang gagawin ng Senado. Hindi po. Sagrado na ang sinasabi ng saligang batas, obligasyon ng Kongreso at Senado, talakayin, pag-usapan, trabahuhin nila. Kung i-dismiss o hindi ang kaso, ang impeachment trial, ang impeachment issue, at magkaroon ng trial, dapat yun ang kailang gawin. Hindi sila makakaiwas dyan. Kung ano ang kailang mga sinasabi ngayon, baka may interest silang iba. Kaya aralin natin at bantayan natin sila. Please like and share ang video. So, tila wala na talagang kawala si Sara Duterte. Sa impeachment trial, kahit na mag-resign siya, meron pa pong dapat i-resolba, yun pong kanyang perpetual disqualification. At kung magkaroon ng milagro at malagpasan ni Sara Duterte itong impeachment trial, wala pa rin po siyang kawala dahil haharap pa po siya sa mga kriminal na kaso. Ayon po dito sa kapapasok na balita, NBI recommends filing criminal cases versus VP Sara Duterte over alleged death threats against President Marcos Jr. Ayon po sa GMA News, NBI files sedition, grave threat raps versus Sara Duterte. The National Bureau of Investigation on Wednesday filed a complaint against Vice President Sara Duterte over her remark that she hired someone to kill President Ferdinand Marcos Jr. and others if she dies. Sabi po ni NBI Director Jaime Santiago sa isang interview sa Super Radio, "We have finally recommended the filing of inciting to sedition and grave threat against the Vice President." Sabi ni Director Santiago, na isubmit na nga po namin sa Department of Justice at ang magtitimbang-timbang ng aming mga ebidensya ay ang DOJ, whether they will conduct a preliminary investigation on the matter. Nung hingan ng komento si Sara Duterte, ang sagot niya lang,
as expected. Sabi pa ni Santiago, wala sa aming nag-utos, wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin doon sa kaso. Yung kinalabasan ng aming investigation ay ayon sa aming pagwe-weigh ng evidence. Dahil alam nyo naman ang mga DDS, sasabihin na naman may nag-utos sa NBI para kasuhan si Sara Duterte. Pero kitang-kita naman po natin, huwag po tayo magpakatanga. Narinig po natin ang sinabi ni Sara Duterte nung siya ay nagkaroon ng meltdown. Hindi lang po tayo mga Pilipino ang nakapanood doon, all over the world. Tapos i-deny ni Sara Duterte na wala daw ganung plot, wala daw assassin, wala daw gunman. Sinong inuuto niya? Well, yung mga DDS supporters. Dahil ang majority po ng taong bayan ay hindi naniniwala sa pagdi-deny ni Sara Duterte dahil documented po yung kanyang mga sinabi nung panahon siya ay nag-meltdown. Sabi naman ni Prosecutor General Richard Padulyon that the DOJ National Prosecution Service must first determine if the evidence is complete. If it is with the NPS already, it will again be evaluated to determine if the evidence is complete. If it is, then that is the only time it can be referred for preliminary investigation. Pending the results of the evaluation, we cannot say anything more for now in order not to preempt the results and prejudice the rights of any party. Dahil sino po ba ang makakalimot nung sinabi ni Sara Duterte, huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag ako, tayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, huwag ka tumigil hanggang hindi mo sila. And then, he said yes. Sino yung nagsabi ng yes? E di yung gunman, yung assassin, tapos i-deny ni Sara Duterte. Tapos sasabihin ni Sara Duterte that her assassination statement was not a threat, saying she only highlighted the alleged threat to her security. Paano naman tayo maniniwala sa sinasabi ni Sara dito? Sandamakmak po ang kanyang security. Sino naman ang magtatangkang patayin siya? Kapag nangyari yan, isa sa kanyang security ang gagawa nun. Bantay sarado nga si Sara Duterte ng mga security niya eh. Tapos merong threat sa kanyang buhay? O dahilan niya lang na may threat sa kanyang buhay para pagbantaan ang ating Pangulo? Any which way, yung pong pagsisinungaling ni Sara Duterte ang isa sa biggest blunder niya. So sa tingin niyo, wala na ba talagang kawala si Sara Duterte? Yung kakaharapin niyang impeachment trial at yung kakaharapin niyang criminal cases? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below